The morning went by quietly. But around lunchtime, things got a little weird nang biglang lumabas si Mama galing sa kwarto niya. She was pacing na mukhang may lakad. Parang aalis. Di nagtanong ako kung saan siya pupunta. Ma, saan lakad mo? Sinagot naman niya ako na bibili lang siya ng ulam sandali. May bitbit pa nga siyang green eco bag para lalagyan ng mga bibilhin niya. Tinitignan ko si Mama pero yung kilos niya parang tuliro. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Iniiwasan niya rin ako. Biniro ko tuloy. May nililihim ka sa akin, no? Sabi ko. Siguro pupunta ka talaga ng Jollibee at hindi mo ko isasama kaya hindi ka makatingin. Biro ko kay Mama. Hindi na ako pinansin ni Mama at mabilis na naglakad dito palabas ng pinto. Hindi ko na rin pinansin yung strange moment na yun. Siguro mga 30 minutes after nun, hindi pa rin nakakabalik si Mama. Nakakapagtaka kasi ang sobrang lapit lang ng bilihan ng ulam sa labasan namin mula sa mismong bahay. Bigla na lang nakarinig ako ng sumisigaw ng tawag sa labas ng bahay namin. Si Mama. Tinatawag niya ako kasi nagpapatulong magbuhat nung dala niyang labada na isasampay para matuyo. Nagtaka ako, bakit siya may labada? Kaya biniro ko na, nasa na yung Jollibee, Ma? Nainis si Mama sa tanong ko. Kanina pa ako naglalaba dito sa labas. Hindi ako umalis at hindi ako aalis. Sampay mo yan. Tapos tinitignan niya ako ulit. Pagkain na naman nasa isip mo, gutom ka na naman, no? Pinalipas ko muna yung buong maghapon bago ko sinabi kay Mama na may kamukha siya na nagsabing bibili ng pagkain. Para akong nanlamig nun. Kasi laking pagtataka ko kung sino yung kausap ko kanina. Si Mama yun eh. Iba lang yung damit niya. Pero si Mama nga kaya yun?